Kamusta mga bade? Ang tagal-tagal natin naka-upload ng isa pang vlog. Ayan na nga at tayo'y nalilibog or naguguluhan sa Tagalog pa. Ang libog kasi sa Bisaya yon, pero sa Tagalog naguluhan. O sige nga, tayo'y naguluhan dito kasi pagdating ko dito sa Union, sinong taga Union dyan? Taas ang paa. Pagdating ko pala dito sa Union, Metro, nakakita ako ng wallet. So ngayon naman, sinauli ko doon sa Lost and Found. Ako pa nagpagkamalang magnanakaw kasi daw nawala daw yung 500 ng may-ari ng wallet. Siya nga pala, shoutout sa may-ari ng wallet na pulis. Mamang pulis, hindi po ako magnanakaw. Napulot ko lang yung wallet mo at binalik ko dyan sa Lost and Found. Saka hindi ko naman pala alam na may ganyan palang raketa dito sa sa Dubai, mismo sa loob pa ng metro station ng Union, ang tsaka, no? Anyway, saka in-explain ko sa kanyang ganun ng pangyayari. At hindi pa sila nakontento, tumawag pa ng 3 backup na pulis. So 3 na sila, 1 plus 2, 3 na sila. So at this time, inarabi ko na talaga para maintindihan nila kasi nahihidate na ako, natatain na nga ako. So ngayon, to make the story short, ayan, nakalabas na ako ng buhay sa Union. Pero next time talaga magkapkita ako ng wallet dyan, ay nako, umasa kayo, hindi ko na talaga pupulutin yan. Kaliwali na. So ayan na nga, nakalabas na nga ako from Metro, nag-change line ako ng green, from red into green. Ayan, papunta nga pala ako sa Banyas. At ayan, ang init-init nga talaga dito sa bandang Dubai kasi nga summer season. Alam nyo ba kung gaano kainit yung summer season dito? Times 2 kainit, yung parang nagpakulo ng tubig. Basta ang init So ayan, kung gusto nyo ma-experience, come to Dubai, habibi. So ayan na nga, pumunta ako doon sa Rastamani ba yun? Napadalhan ng pera sa Pilipinas na MoneyGram, tapos ito sa Dubai, Rastamani o Rustamani. So ayan, wala kasi akong choice kasi nga pag peso yung pera ko, wala mang dito mga kabayan na magpa-change kasi napadala na daw nila, so maraming kuskus balongo. So pinabuti ko na lang na hindi makadisturbo sa kanila. Charet. So nagpadala na nga yung ate ko dito sa akin, no? Parang ako ang nagtatrabaho, no? At alam nyo ba magkano yung charges? Ang charges sa Pilipinas papunta dito sa Dubai na padala, 800 pesos to 600 pesos. So ayan, sigay mong mata, no? Wala man akong choice, so kaya ipadala na lang. So ayan, no, nabasa nyo, Al Rustamani pala. So ayan, yan siya sa bandang metro station ng Banias, unahan, gamay. So ay ipopost ko lang naman dyan sa basta Rastamani. Ang niyan is MoneyGram. Kay ang ang anong tawag nito, ang Western Union, hindi daw sila allowed magpadala ng Pilipinas to dito sa Dubai kasi nag-error daw ang system nila. Charet. Oo, ganun ang sinasabi. Cheche Boriche, maraming palusot or kesyo-kesyo. So ayan, to make the story short, nag-fill up na nga ako dyan. So, ang daming hiningi talaga. Wala na nga akong allowance. Charet. Pero, ang hiningi talaga dyan, yung visa mo, passport mo, etc. etc. Ang daming hiningi. Para kang nagkubra o bilyon. Ang ginagawa ko kasi dati, i-deposit ko sa mga kabayan yung GCash nila o bank account nila kasi peso account ko. So ngayon, sabihin ng mga kabayan ay wala kasi ganito, ganyan. Sige, hindi na tayo kaysa makatipid nga kayo ng yung charges na ilang dirham. Sabihin lang, libre naman charges o dito, ay sige, bless kayo na pinagpala. So ayan nagpirma-pirma na tayo dyan kasi nga magkuha tayo ng padala ng sister ko. Kasi nga, kailangan So, ayun nga guys, kahit hindi pa ganun ka stable ang ng buhay natin, kay pinagpapala pa rin natin tayo ng Panginoon, rather sa nagsusustain naman ang Panginoon sa lahat ng oras. Oo, maraming salamat po sa panonood ng ating walang kabuluhang vlog. Ayan, so hindi nyo lang talaga alam kung ano ang buhay dito sa Dubai, kaya huwag nyo talagang i-experience kung wala kayong talagang trabaho dito. Pupunta kayo ng Dubai, kailangan may trabaho kayo. Nakaabang talaga. Kasi hindi talaga maganda at hindi talaga
ko gusto yung experience dito. Oo. So, ayan. Ando na nga ako sa may security, nagtatanong na kung pilapan ba to lahat o pirmahan. O punuin ko ba tong papel ng pirma lahat. Or autograph ba to. At so, ayan na nga. Hindi ko alam kung anong pinipirmahan ko dyan. Ulupig pa kaya naikuan kontrata siguro. Naalala ko tuloy yung kaso kong pinirmahan na ang lapad, ang kapal-kapal ng mga papel doon sa Bureau of Investigation, sabi BIR, no, dili BIR, NBI, diha sa may atbang sa Victoria Plaza nga kuan to sa Japan sagud sa kahirapan ito scam. Ay nako, wala gito yung nakuha ato, ang uban nakakuha lang. So anyway, ilang beses na rin tayong na-scam doon sa Pilipinas, pero ang grasya pa rin ng Panginoon ay parating andyan, nagsusustain nga doon sa sabi ko. So alam nyo ba, habang tumatagal dito sa bansang Dubai na wala kang trabaho, ay mas lalo kang nahihirapan, nai-stress. Pero yun na nga guys, kasi nga kahit wala akong trabaho dito, ay pinipilit ko namang ayusin yung buhay ko, ayusin yung buhay ko, especially yung spiritual aspect ko, kasi dito malaya talaga ang mga simbahan, lantaran sila, may pre-over, devotion dyan sa may gilid-gilid. So malayang malaya talaga dito. Saka sa bansang Dubai lang, no, ang experience ko talaga, I never talk to strangers people, especially kung hindi religious group. Oo, kasi hindi mo talaga alam kung ano yan sila. So hindi naman yan sa pagiging stricto or sa pagiging tawag dito, anti-socialized person. Pero sa tingin ko talaga dito, based on my experience, napakapait, hindi maganda kapag nagiging friendly ka sa lahat ng aspeto or sa lahat ng nationality. Minsan din ay gusto mo rin sabihin sa buhay mo, ay ba't ba ako friendly? Diba? Ba't ba ako mabait? Pero yun na nga ang sinasabi ko, never talk to the strangers, kasi nga minsan hindi mo malaman na baka mandurukot na yan. Oo, kasi marami talagang masamang loob na andyan lang sa paligid. Kasi dito sa Dubai guys, sabihin ko sa inyo, hindi naman sa pero nakikita ko sa labas talaga maraming mga jobless person. O ikaw nga, kung jobless ka, ang pagbabayad mo sa renta? O diba? Kung wala kang rentahang bahay, o dyan sa park ka matutulog, o pag dyan ka sa park matutulog, yung ipangbili mo ng pagkain, tubig, o kung may tubig man sa mga masjid na yan, sa gilid-gilid na libre, ang pangbili mo ng pagkain, mga kubos, mga ganyan. So wala, diba? So, pipilitin mo na i-survive yung sarili mo. Kung manghingi ka, walang magbigay sa iyo, o swerte na lang kung may magbigay. Kung swerte mo rin kung may kaanak ka dito. Kung wala kang kaanak, walang magbigay, wala lahat, di syempre anuhan ka, magnakaw ka na lang, yan, mag-snatch ng cellphone, mga wallet, anyan. So, dito talaga nakikita ko ang daming mga natutulog sa park, ayan. So, based on my experience, wag ka talagang maglakad sa mga daan na walang tao. Ayan, delikado yan. Red flag yan. Sa mga kumausap ka ng tao na magsabi lang sa'yo, hi, kamusta? Ang tawag dito, anong oras ba? Saan ba ang lugar dito? Sabihin mo na lang talaga, wala kang alam. Kahit may alam ka nga, huwag na lang mag-alam. Anong oras ba? Kahit may relo ka, sabihin mo, sira to relo ko. Ayan na nga si ate, i-shout out ko kay andyan sa sa padalahan. Even si ate nga, matagal na yan, pero hindi yan nagtitiwala sa ibang lahi. Kasi magbabayad yata siya ng SSS. Para wala daw siyang problema, doon siya sa kabayan, inantay niya alas 6 pa mag-duty. Sabi ko sa kanya, napakasipag mo naman magantay ate. So ayan, natapos ko na nga nakuha ang lahat-lahat, no? At saka, nauwi na ako. So ayan nga pala yung outfit natin, nagshorts lang ako. Bumibili rin ako ng yung vitamin C, kasi nga mas mura dyan sa may night
to night market. Oo. At ayan na nga, yan yung metro station ng Union. Yung may malaking park dyan. Oo. Hindi ko alam ang pangalan ng park dyan. Freedom Park. So, shoutout nga pala, meron palang Albaik dito sa Dubai. Ang Albaik sa kanila is bago. Oo. Pero, pinagpipilihan pa rin. Yes. Yan sa Algo Hair Mall. Napapasok nga pala ako ng mall, guys, kasi ganito yung estilo ko sa buhay. Kapag mainit talaga sa labas, within 10 minutes, 15 minutes, papasok na ako ng mga establishmento na merong mga aircon. Abay, bakit? Para magpalamig. Diba sabihin nyo, baka mapasmo ka dyan kasi mainit saka malamig. At tansyahin nyo rin, na hindi ka masyadong mainit na mainit. Tsaka tansyahin nyo rin na hindi ka papasok doon sa walk-in chiller o sa frigidaire. Aircon lang naman ang usapan, di ba? So, ayan, nakapasok na nga ako dyan sa Algo Hair Mall. Kasi nga, nagtitingin ako ng brief kasi butas na yung brief ko. Joke lang. May tinitingnan nga pala ako dyan. Hindi ko alam. Nakalimutan ko anong tiningnan ko. Ang sadya ko pala dyan is yung SIM card ko. Kasi nga, ma-expired na yung SIM card ko. 1 month lang ang validity. So, kailangan mong ipa-renew. Ganun yan dito dong mga day. Kung wala kang Emirates ID, visa lang. 1 month lang ang validation ng SIM card mo. So, every expiration, magte-text naman yan sila sa'yo. Tapos pupunta ka doon sa branch talaga ng network mo at ipa-update mo. Oo. So, ganun dito sa Dubai. Mas, sila, mas open, mas stricto. Oo, yun yung nakikita ko. Free ka talaga maggala dyan, walang iba. Anong gawin mo, mag-tumbling ka, mag-split. Pero, may mga violation dyan na pwede mong ikapahamak. So maging alerto at mapamatyag lang talaga, kabayan. Ayan, maraming salamat.